Maraming tao ngayon ang paruot pa rito. Maraming nangyayari sa kanilang buhay, kung saan-saan sila pumupunta na nagmamadali. Subalit ang katunayan, marami sa kanila ay hindi alam kung saan sila pupunta, at hindi rin nila alam kung saan patutungo ang buhay nila. Ito ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang huling panawagan na nasa huling aklat ng Biblia. Apokalipsis 14:7. Matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Sambahin sino? Sambahin ang gumawa ng langit at ng lupa. Sambahin ang manlalalang ng lahat ng bagay. Subalit alam nyo ba na binigyan tayo ng Diyos ng simbolo ng Kanyang paggawa bilang ating manlalalang? Binigyan niya tayo ng bagay na magpapaalala sa atin sa bawat linggo na nilikha niya tayo, ang ating mundo, ang ating sanlibutan. Subalit halos ang buong mundo ay nakalimot sa paalalang iyon. At kung wala ang paalalang iyon ay talagang malilimutan na ng lahat ng tao na ang Diyos ang lumikha sa sanlibutan. Ano ba itong tanda na ibinigay ng Diyos upang maalala nating tayo ay nilikha niya? Ang paglalang ay kahanga-hanga. Awit 33, 8 at 9. Matakot nawa sa Panginoon ang sandaigdigan. Magsitayo nawang may paggalang sa Kanya ang lahat ng naninirahan sa sanlibutan. Sapagkat siya'y nagsalita at iyon ay naganap. Siya'y nag-utos at iyon ay tumayong matatag. Ginawa ng Diyos na ang lahat ng bagay ay mangyari sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ibinigay niya ang aklat na ito upang may parating niya sa atin ang Kanyang kalooban. Henesis 2:1. Nayari ang langit at ang lupa, at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Sa loob ng 6 na araw, ginawa ng Diyos ang mundo. Subalit ang pinakahigit sa lahat, nilikha niya ang 2 perpektong tao. Anong karangalan? Nilikha sa wangis ng manlalalang. Sila'y nilikha upang maging mga pinuno ng mundo at ng lahat ng narito. Henesis 1:27. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Subalit, hindi pa tapos ang Diyos. Mayroon pa siyang nais gawin. Pansining mabuti ang sabi ng Biblia sa nangyari ng sumunod na araw, ang 7 araw ng paglalang. Henesis 2:2-4. Nang 7 araw ay natapos ng Diyos ang gawain na Kanyang ginawa. At nagpahinga siya ng 7 araw mula sa lahat ng gawain Kanyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang 7 araw at Kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na Kanyang ginawa. Ito ang kasaysayan tungkol sa langit at lupa. Sa araw na likhain ng Panginoong Diyos ang langit at lupa. Tanging Diyos lamang ang makapagpapabanal sa isang bagay, at ang Biblia ay nagsabi na pinabanal niya ang 7 araw. Ang gawing banal ang isang bagay ay italaga ito para sa banal na gawain. Ibinukod ng Diyos ang Sabat mula sa 6 na araw. Ang Sabat ay pinagpala, pinaging banal na araw. Sang-ayon sa salita ng Diyos, hindi ito kung aling araw, kundi ang 7 araw. Marcos 2:27 at 28. Ang Sabat ay ginawa para sa tao, at hindi ang tao para sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabat. Ang 4 na utos ay nasa kalagitnaan ng banal na kautusan ng Diyos. Sa bawat sanlinggo, dapat alalahanin ng tao na ginawa ng Diyos ang langit at lupa sa loob ng 6 na araw at nagpahinga sa 7. Ang 7 araw ay banal na panahon na ang tao at ang kanyang manlalalang ay magpapatibay ng kanilang pag-ibig sa isa't isa. Sa panahon ni Moises, ang bayan ng Israel ay halos nakalimot na tungkol sa kanilang Diyos. Sila ay nalulong sa pagsamba sa Diyos-Diyos ang gawa ng tao. Sila ay milagrong iniligtas ng Diyos mula sa kanilang mga kaaway at ginabayan sila sa ilang patungo sa lupang pangako.
Pinaalalahanan sila ng Diyos na iniingatan niya sila at ginabayan sila na makalabas sa Ehipto. Pag-alis sa Ehipto, di naglaon, sila'y nagreklamo sapagkat sila'y naubusan ng pagkain. Kahit hindi nila pinahalagahan ang mga himala at kabutihan na ipinakita ng Diyos sa kanila, naghanda pa rin ng pagkain ng Diyos. Ayon sa Exodo 16:4, nang magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Moises, "Kayo'y aking pauulanan ng tinapay mula sa langit." Lalabas at mamumulot ang taong bayan araw-araw ng bahagi sa bawat araw, upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ayon sa aking kautusan o hindi. Talatang 5, sa ika-6 na araw, kapag sila'y maghahanda ng kanilang dala, iyon ay doble ang dami ng kanilang pinupulot sa araw-araw. Talatang 6, at sinabi ni na Moises at Aaron sa lahat ng mga anak ni Israel, pagsapit ng gabi, inyong malalaman na ang Panginoon ang siyang naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto. Ang mga tao ay lumalabas tuwing umaga at namumulot ng mana, at sa kalahatian ng araw, ang natirang mana ay naglalaho. Pansinin kung anong nangyari sa ika-6 na araw ng Sanlinggo. Exodo 16:21 hanggang 23. Sila'y namumulot tuwing umaga, bawat tao ayon sa kanyang kailangan. Ngunit kapag ang araw ay umiinit na, ito ay natutunaw. Nang ika-6 na araw, pumulot sila ng pagkain na doble ang dami, 2 omer sa bawat isa. At lahat ng pinuno ng kapulungan ay naparoon at sinabi kay Moises. Kanyang sinabi sa kanila, ito ang iniutos ng Panginoon. Bukas ay taimtim na pagpapahinga, banal na sabat sa Panginoon. Lutuin ninyo ang inyong lulutuin, at pakuluan ninyo ang inyong pakukuluan, at lahat ng lalabis ay itago ninyo, inyong ititira hanggang sa kinabukasan. Exodo 16:25 at 26. Sinabi ni Moises, kainin ninyo ito ngayon, sapagkat ngayo'y sabat para sa Panginoon. Ngayo'y hindi kayo makakakita nito sa parang. 6 na araw kayong mamumulot nito, ngunit sa ika-7 araw na siyang sabat ay hindi magkakaroon nito. Halos lahat ng tao ay sumunod sa iniutos ng Diyos, subalit ang iba ay lumabas sa araw ng sabat upang mamulot ng mana. Pansinin kung ano ang sinabi ng Diyos tungkol diyan. Sa Exodo 16:28 hanggang 30, sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan ninyo tatanggihang tuparin ang aking mga utos at ang aking mga batas? Tingnan ninyo, ibinigay sa inyo ng Panginoon ang sabat, kaya't kanyang ibinibigay sa inyo sa ika-6 na araw ang pagkain na para sa 2 araw. Manatili ang bawat tao sa kanyang kinaroroonan, huwag umalis ang sinuman sa kanyang kinaroroonan sa ika-7 araw. Kaya ang taong bayan ay nagpahinga sa ika-7 araw. Ang sabat ay tinatag sa paglalang at ito ay ginanap ng bayan ng Diyos bago pa sila dumating sa Sinai, kung saan ibinigay niya ang 10 utos. Nang ika-3 buwan na ng kanilang paglalakbay, ay dinala sila ng Panginoon sa bundok ng Sinai, at doon ay nagpakita siya kay Moises, at ibinigay niya ang mensahe upang ibahagi sa mga tao. Exodo 19:5 at 6. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay akin. Sa akin kayo ay magiging isang kaharian, ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Gumawa ang Diyos ng pinakamagandang alok niya sa kanyang bayan, kapag sinunod nila ang kanyang batas at kautusan. Sila ang magiging espesyal na bayan at isang banal na bansa. Isa sa mga utos na ibinigay ay upang makatiyak ang kanyang bayan na hindi makalimot sa kanilang relasyon sa kanilang manlalalang. Sa katunayan, ito ay nagsisimula sa salitang alalahanin. Exodo 20:8-11. Ang 10 utos. Ang ika-4, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain.
ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa 7 araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ang Sabat ay nasa gitna o nasa puso ng 10 utos. Ang araw ng Sabat ay alaala ng paglalang. Ito ay kasing tanda ng sanlibutan. Nangako ang Diyos sa kanyang bayan na maraming pagpapala kung sila ay susunod sa kanya at aalalahanin ang alaala ng kanyang paglalang. Isaiah 58:13 at 14. Kapag iyong iurong ang iyong paa dahil sa Sabat, sa paggawa ng iyong karayawan sa aking banal na araw, at iyong tinawag ang Sabat bilang isang kasiyahan, at marangalang banal na araw ng Panginoon, at ito'y iyong pinarangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, nihahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga salita. Kung magkagayoy, malulugod ka sa Panginoon. Ang Sabat ay itinatag bago pa ang lahi ng Hudyo dumating. Hindi itinakda ng Diyos ang gayong pagpapala sa isang bansa lamang. Isaiah 56:6 at 7. Bawat nangingili ng Sabat ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at pasasayahin ko sila sa aking bahay dalanginan, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Wala saan man sa Biblia na ang 7 araw ay tinawag na ang Sabat ng mga Hudyo. Nilinaw ni Jesus na ito ay araw para sa sangkatauhan nang sabihin niyang, ayon sa Marcos 2:27, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Exodo 20:10. Ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Mateo 12:8. Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Ang Sabat ay higit pa sa alaala ng paglalang at ng manlalalang. Ito ay tanda sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ezekiel 20:20. Inyong ingatang banal ang aking mga Sabat, upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo, upang inyong malaman na akong Panginoon ang inyong Diyos. Ang gumawa ng Sabat na banal noong paglalang ay siya ring nagpabanal sa makasalanang tao. Ang ating manlalalang ay siya ring ating tagapagligtas. Ezekiel 20:12. Bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila, upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Ang Sabat ay itinatag bago pa ang kasalanan dumating sa sanlibutan, at ito rin ay pagdiriwang pagkatapos na mawala ang kasalanan dito sa mundo. Isaiah 66:22 at 23. Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan, at mula sa isang Sabat hanggang sa isa pang Sabat, paroroon ng lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Sa buong walang hanggan, ang Sabat ay pagdiriwang ng bayan ng Diyos upang parangalan siya bilang kanilang manlalalang at tagapagligtas. Maaari nating tingnan kung paano ito ay tinuring ni Jesus. Sinabi sa atin ni Lucas kung ano ang ginawa ni Jesus sa Sabat. Lucas 4:16. Dumating siya sa Nazaret na kanyang nilakhan. Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat, tulad ng kanilang nakaugalian, at tumindig siya upang bumasa. Nawala ba ang araw sa pagitan ng panahon ni Moises at Jesus? Kung nawala, may tiyak na tala nito si Kristo. Kung napalitan ang araw sa panahon ng mga alagad, siguradong may isinulat sila tungkol dito. Sinira ng mga tagapagturo ang Sabat sa pamamagitan ng pagtatatag ng mahigpit at nagpapahirap ng mga regulasyon. Sinikap alisin ni Jesus ang mga regulasyong gawa lamang ng tao
at ipakita ang totoong kagandahan at kahulugan ng pangingili ng Sabat. Nang kanilang inakusahan si Jesus na sinisira niya ang Sabat, si Jesus ay sumagot sa aklat ng Mateo 12:12. Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Si Jesus ay nagpagaling at naglingkod. Ang Sabat ay para sa ating pagkabuo, paglaya sa kasalanan, sa maling opinyon ng iba at sa pagiging makasarili, at para sa pagkakaroon ng kapayapaan. Ito ay pagpapanumbalik ng nawalang wangis ng Diyos sa atin, at ito'y nagtuturo pabalik sa ating manlalalang. Ang totoong kahulugan ng pangingili ng Sabat ay ipinakita ng mga tagasunod ni Jesus sa kanyang kamatayan. Nagpahinga ang mga kaibigan ni Jesus sangayon sa utos ng Diyos. Iniwan ang gawain ng pagpapahid sa katawan ni Jesus hanggang matapos ang oras ng Sabat. Lucas 23:54-56. Nooy araw ng paghahanda at malapit na ang Sabat. Ang mga babae na sumama sa kanya mula sa Galilea ay sumunod at tinignan ang libingan at kung paano inilagay ang kanyang bangkay. Sila'y umuwi at naghanda ng mga pabango at mga panghaplos, at ng araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa kautusan. Lucas 24:1. Nang unang araw ng Sanlinggo, sa pagbubukhang liwayway, pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda. Tingnan natin ang iba pang mga pangyayari sa 3 di malilimutang mga araw. Biyernes, araw ng paghahanda, namatay si Jesus. Naghanda ang mga babae ng mga pabango at panghaplos. Sabado, araw ng Sabat, nagpahinga si Jesus sa libingan. Nagpahinga rin ang kanyang mga tagasunod. Linggo, unang araw ng Sanlinggo, nabuhay si Jesus mula sa patay. Dumating ang mga babae upang pahiran si Jesus. Walang dapat ipagduda kung alin ang araw ng Sabat sa kamatayan ni Jesus. Nagpahinga siya sa libingan sa araw ng Sabat at bumangon ng Linggo, ang unang araw ng Sanlinggo. Kahit sa kamatayan, nangilin si Jesus. Nagpahinga siya sa libingan. Inaasahan ni Jesus na iingatan pa rin ng mga tao ang Sabat sa lahat ng panahon. Gawa 17:1 at 2. Nang nakarating sila sa Tesalonica, kung saan ay may isang sinagoga ng mga Hudyo, at si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian, at sa loob ng 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan. Gawa 13:42 at 44. Nakiusap ang mga tao na ang mga bagay na ito ay muling sabihin sa kanila sa susunod na Sabat. Nang sumunod na Sabat ay nagtipon ang halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Sa katunayan, nakapagdaos si Pablo ng 84 na pagpupulong sa araw ng Sabat na nakatala sa aklat ng mga gawa. Ang Sabat ay tumatakbo katulad ng malagintong sinulid mula sa Henesis hanggang sa Apokalipsis, kung saan inilalarawan ang mga taong nakahandang salubungin si Jesus sa kanyang ikalawang pagdating. Apokalipsis 14:12. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Juan 14:15. Kung ako'y inyong minamahal ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ito rin ang Jesus na nagsabi sa iyong, alalahanin, nakaunat ang mga kamay sa iyo ngayon, kamay na minsang ipinako sa krus ng Kalbaryo, dahil sa iyong mga kasalanan ay magiliw na tumatawag, sumunod kayo sa akin. Susundin mo ba ang halimbawa ni Jesus?